Magandang araw! Narito ang ating bagong aralin sa Mother Tongue 2. Ang layunin natin ngayon ay natutukoy ang kasarian ng pangalan. Ano nga ba ang pangalan? Ang pangalan ay tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pook o lugar at pangyayari. Ano naman ang ibig sabihin ng kasarian ng pangalan? Ang kasarian ng pangalan ay maaaring pambabae. Tumutukoy ito sa ngalan ng tao o hayop na babae lamang. Halimbawa, nanay, ate, tita, lola, reyna. Panlalaki. Tumutukoy ito sa ngalan ng tao o hayop na lalaki lamang. Halimbawa, tatay, kuya, lolo, tito, hari. Ditiyak. Ito ay kung hindi ka sigurado dahil maaaring babae o lalaki ang isang tao o hayop. Halimbawa, kaibigan, pinsan, kapitbahay, guro, aso, pusa. Walang kasarian. Ito ay para sa mga bagay at pook o lugar na walang buhay. Halimbawa, libro, palaruan, tinapay, bahay. Natandaan mo ba ang mga kasarian ng pangalan? Mahusay. Ang mga kasarian ng pangalan ay pambabae, panlalaki, ditiyak, at walang kasarian. Halika, maglaro muna tayo. Magaling ka ba sa bugtong? Tara, magbugtungan tayo. Hulaan mo kung ano ito. Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo. Tama. Ang sagot ay aso. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. Magaling. Ang sagot ay kandila. Hindi bombilya, hindi kandila, pero ilaw ng tahanan. Tama. Ang sagot ay nanay. Haligi ng tahanan nagtatrabaho kung saan-saan. Mahusay. Ang sagot ay tatay. Ang galing mo naman sa bugtungan. Basahin naman natin ngayon ang iyong mga sagot. Narito ang iyong mga sagot. Aso, kandila, nanay, tatay. Tukuyin natin ang kasarian ng pangalan ng mga sagot mo kanina sa bugtong. Alamin natin ang kasarian ng pangalan ng mga sagot kanina sa bugtong. Una, aso. Ano ang kasarian ng salitang aso? Tama. Ito ay ditiyak dahil ang aso
ay maaaring lalaki o babae. Kandila. Ano ang kasarian ng salitang kandila? Magaling. Ito ay walang kasarian dahil ito ay walang buhay. Nanay. Ano ang kasarian ng salitang nanay? Tama. Ito ay pambabae dahil ang nanay ay babae lamang. Tatay. Ano ang kasarian ng salitang tatay? Tama, panlalaki dahil ang tatay ay lalaki lamang. Para sa ating pagsasanay, ilagay sa wastong kahon ng kasarian ng pangalan ang mga sumusunod na salita. Papel, ginoo, binibini, ginang, artista. Pambabae, panlalaki, di tiyak, walang kasarian. Ang salitang papel, saan kaya natin dapat ilagay ang salitang papel? Tama, walang kasarian. Ang salitang ginoo, saan kaya natin dapat ilagay ang salitang ginoo? Mahusay, panlalaki. Binibini, saan kaya natin dapat ilagay ang salitang binibini? Magaling, pambabae. Ginang, saan natin dapat ilagay ang salitang ginang? Tama, pambabae. Artista, saan natin dapat ilagay ang salitang artista? Mahusay, di tiyak. Tandaan, ang pangalan ay may kasarian. Pambabae, para sa babae lamang. Panlalaki, para sa lalaki lamang. Di tiyak, hindi sigurado dahil maaaring babae o maaaring lalaki ang isang tao o hayop. Walang kasarian, para sa mga bagay o lugar na walang buhay. Narito naman ang ating pagtataya na sasagutan sa yellow pad. Tukuyin ang kasarian ng mga salitang may salungguhit. Isulat sa patlang kung pambabae, panlalaki, di tiyak o walang kasarian. Bibigyan kita ng sapat na oras para tapusin ito.
Narito naman ang ating takdang aralin. Magsanay bumasa ng mabilis. At dyan nagtatapos ang ating aralin. Sana ay may natutunan ka ngayong araw. Muli, ako ang iyong guro, Teacher Desiree Alayon, na nagsasabing maraming salamat. Hanggang sa muli!